Maraming salamat po, Elder Grace. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Sino po nagagalak na kayo ay narito sa sanktuaryo ng ating Panginoon? Amen. Okay. Paganda na po ng paganda ang ating mga mensahe, at tayo po ay, sa bawat mensahe po, tayo po ay napapaalalahanan kung ano po yung dapat natin gawin, ipamuhay o maging asal bilang tunay na mga mananampalataya o Kristiyano na tunay na born again. Kasi po, merong Kristiyano na hindi born again. Yung nagpupunta lang sa church pagkatapos walang pagbabago sa kanilang buhay. Ang tunay na Kristiyano, may born again niya po yan. Meron pong pagbabago na iiba sa kanyang pamumuhay. Kaya nga po itong month of March na po ito, panibago po o natalakay na po natin nung nakaraang linggo o ang buong March na ito, ang ating pong pag-aaralan ay yung living in the last hour. Tayo po ay nabubuhay na sa ngayon sa huling oras na. Kung noon po kapanahunan ng mga disipulo o mga apostol, pinipreach na po nila ito, kahit na po si Jesus itinuro ito, yung pagdating niya, yung huling araw, yung mga senyales na gaano pa kaya ngayon sa panahon natin? Gaano na po kakonti yung last hour na yan? Naisip po ninyo? Kung last hour na po yan, gaano na lang? Ilang minuto na lang kaya yan? Yung last hour na yan. Kaya po, hayaan ninyo na pag-aralan pa natin at ma-remind po tayo, mapaalalahanan po tayo na dapat tayong mga Kristiyano ay mamuhay po ayon sa salita po ng ating Panginoon dahil malapit na po dumating ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po last Sunday ating pong napag-aralan yung wake up from slumber. Magigising po tayo sa ating mga pagkatulog. Alam po ninyo, ito naranasan ko na ito. Totoo po yun, nagsisimba ka. Nandito ka sa loob ng bahay-sambahan. Nag-ayos ka, nag-prepare ka. Pero tulog yung pananampalataya mo. Hindi po ganun kasilos. Hindi ganyan 100% mo binibigay. Nakaupo nga ako diyan, pero yung kaisipan ko naman, hindi naman nakatuon sa mensahe kung ano yung iniisip ko, kung ano yung gagawin ko pagkatapos ng pananambahan na ito. Na-experience ko po yan. At alam ko po, nararanasan natin ito. Kaya nga po, wake up from slumber. Magising po tayo. Totoo man po, masakit man po marinig po yan. Pero yan po yung katotohanan na dapat hindi nasasayang yung mga bawat oras po o panahon na atin pong ipinamumuhay kung tayo po ay tunay na Kristiyano. Dapat nagagawa po natin kung ano yung mga pinag-uutos po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag tayong maging complacent. O yung pong sa panahon po yung mga complacent, yung mga salita po ng mga kabataan ngayon, tamo dapat mag-chill mo. Kaya katamong spiritual relasyon ken Diyos. Wag lang po yung kulang. Dapat talaga seryoso po. Amen po ba? At dapat pagtiyagaan po tayo, magtiyaga tayo, magpatuloy po tayo yung mga bagay na para kay Kristo. Tandaan po ninyo, itong ating pinag-aaralan na ito, hindi po yung para i-condemn tayo, kundi palalahanan po tayo. Magising po tayo sa pagkatulog. Kaya nga po sa umagang ito, hayaan po ninyo na sabay-sabay po nating pag-aralan, unawain, hingin po natin sa banal na Espiritu, buksan niya po yung mata ng ating puso, yung kaisipan natin ma-enlighten, maliwanagan sa bawat salita po ng Diyos. Kaya pag-aralan po natin ngayong umagang ito, yung be prepared at all times. Dapat maging handa po tayo lagi, anumang oras, kung nasaan man po tayo, dapat lagi po tayong handa. Basahin ko po yung Matthew 25, chapter 25, verse 1 up to 13. Dito po natin kukunin itong pag-aaralan po natin sa umagang ito. The parable of the 10 virgins. Pag sinabi pong parable, talinhaga, ito po yung laging ginagamit ng ating Panginoong Hesus kapag meron po siyang gustong ipahiwatig o ituro doon sa mga tao noong kapanahunan niya po. Magkukwento siya ng isang kwento o talinhaga po. Basahin ko po. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out
to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars, along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "they may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour." Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa umagang ito, na muli po, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon upang magsama-sama, ipagkaloob ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa't isa sa pagpunta po namin dito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa hininga na ipinagkaloob mo sa umagang ito sa amin, Panginoon. Salamat sa kapahingahan sa buong magdamag. Iningatan mo po ang bawat isa't isa sa amin, ganon din po ang aming mga kanya-kanyang pamilya. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa spiritual blessings na inyong ipinagkakaloob. At nawa sa umagang ito, habang nakikinig ang bawat isa't isa, Panginoon, buksan mo po yung mata ng aming mga puso, Panginoon, na handang tumanggap ng iyong mga salita. Masakit man ito, Panginoon, hayaan mo na tanggapin namin ito na may kaluguran, merong kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, Panginoong Jesus. Panginoon, liwanagin mo po, Panginoon Diyos, ang aming mga kaisipan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming mga bisita. Hindi po aksidente na naririto sila at marinig nila kung gaano, Panginoon, kalapit na ang pagdating mo at kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Hayaan mo na habang nakikinig sila, Panginoon, maunawaan nila ito. Dahil kayo, Banal na Espiritu, ang magbibigay ng pangunawa sa kanila. Maraming salamat po. Nag-i-speak po ako, nagdi-declare ako, Panginoon, ng freedom. Panginoon, kalayaan. Kung sino man humihingi ng kalayaan sa mga bisyo, Panginoon Diyos, anumang klaseng bisyo ito, in the mighty name of Jesus, receive mo, kapatid, ang kalayaan na yan. Panginoon Diyos, nagdi-declare din po ako, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon Diyos, kung sino man po yung may mga karamdaman, even sa mga kanya-kanyang mga pamilya po namin. Panginoon, I declare divine healing sa kanila in the mighty name of Jesus. Panginoon Diyos, yung sinisira ng kaaway ang relationship ng mga mag-asawa, ng pamilya, in the mighty name of Jesus, amin pong tinatalian at winamaksi ang espiritong ito. Hayaan mo po ang pag-ibig mo, Panginoon Diyos, at ikaw, Panginoon, na maging sentro sa bawat pamilya, Panginoong Jesus. Doon sa mga naglalamig sa kanilang pananampalataya, Panginoong Jesus, ipaalala mo po sa kanila yung first love po nila, Panginoon Diyos, at ang mga kahilingan nila na binigyan mo ng kasagutan at kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. Panginoon, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang salita mo, ang siyang magiging salita ko po, Panginoon Diyos. Lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas namin sa aming mga kanya-kanyang buhay at sa bahay-sambahan na ito. At wala na pong iba. Maraming salamat po. Ito po ang aming kahilingan. Ito po yung aming dalangin, request, Panginoon Diyos. At alam po namin na binigyan mo na ito ng kasagutan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ito pong kwentong ito, tungkol sa 10 birhen. Yung 5 foolish, mangmang. Yung 5 wise, matalino po sila. Kaya po dito tayo
magpo-focus doon sa 5 mangmang at doon sa 5 matatalino. Kaya nga po itong parable na ito, itinuturo ito ng Diyos, patungkol po sa huling panahon. Yung pagdating niya po. Sa Matthew chapter 24, kung babasahin po ninyo, bago yung 25 po, Matthew 25, dito po ay itinuro ng ating Panginoon, kung babasahin po ninyo yung Matthew chapter 24, nandiyan po yung si Jesus po predicts the destruction of the temple, the signs of the time and the end of the age, the great tribulation, the coming of the Son of Man, the parable of the fig tree. No one knows the day and hour, at yung pong pinakahuli dyan, the faithful servant and the evil servant. Yan po yung nilalaman ng chapter 24. Kaya nga po, pagdating sa chapter 25, ito po yung sinabi niya. Ito yung kinuwento niya, ito pong binasa natin. Kaya nga po, sa umaga ito, hayaan po natin na maunawaan po natin kung paano po tayo dapat maging prepared, maging handa sa lahat po ng panahon. Una po, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us live with godly wisdom. Live with godly wisdom. Paano kaya ang nabubuhay po na maka-Diyos? Yung kaalaman ng Diyos sa atin. At paano naman po natin yan makukuha? Saan ba manggagaling yan? Sa Matthew chapter 25 verse 4, 25 verse 1 up to 4 po, kaya nga pagkatapos ng chapter 24 po, ito po yung sinabi niya, nung na-discuss niya, naituro na niya po lahat yung akin nabanggit kanina. At sabi ng ating Panginoon, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Dito po sa parable na ito, sa talinhagang ito po yung sinasabi na kung tayo po dito o sa kabuuan po ng mga Kristiyano, 50% po tulog sila. Hindi sila handa. Yung 50% lang po yung handa. O binibigyan nila ng importansya yung buhay spiritual po nila. Namumuhay po sila na maka-Diyos. Ayon sa salita po ng Diyos. Kaya dito po natin makikita, yung 5 mangmang sila. Pare-parehong nasa church, nagsisimba, pero yung kalahati, hindi ganoon binibigyan ng ng importansya ang salita ng Diyos. Zimbabwe lamo po. Pumupunta lang sila sa church, nakikinig. Tandaan po ninyo, para po magkaroon tayo ng godly wisdom, pag nakikinig ka, dapat, babasahin mo. Dapat katulad po tayo ng mga Berean Diyos, binibigyan mo ng importansya po yan. Nakikinig ka, babasahin mo yan, pag-aaralan mo, i-memorize mo, i-meditate mo. Pagkatapos, i-apply mo yan sa buhay mo. Para po makita mo sa buhay mo, nasaan na ba itong spiritual ko na kalagayan? Nasaan na ba ako? Yung godly wisdom na yan, saan ba manggagaling yan? Manggagaling po yan dito, sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, itong mga 5 wise na virgin pong ito, ganyan po ang kanilang ginagawa. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, so be careful how you live. Maging maingat kayo kung paano kayo nabubuhay sa kasalukuyan. Nabubuhay ba kayo ayon sa salita ng Diyos? Nakikita ba sa atin kung ano yung pagka-born again na salita? Yung born again po, yung pag naranasan mo, kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na binago ka doon sa luma, ngayon bago ka na. Wala na yung mga luma mong mga asal, mga ugali. Yung mga gawain mo, bago na po yan. Kaya nga, so be careful of how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act
thoughtlessly. Wag po tayong kumilos. Ano po yung thoughtlessly? Yung parang hindi mo pinag-iisipan, yung basta-basta ka na lang kumikilos, nagsasalita, hindi mo alam ano po yung lumalabas sa bibig mo. But understand what the Lord wants you to do. Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin mo? Maging perfect ka, maging holy ka, maging modelo ka, maging encourager ka. Ano po? Mapagpatawad ka. Dapat, ito po yung hinihingi. Dapat maunawaan po natin ito. Na dapat bilang mga born again, mga tunay na Kristiyano po, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? At dapat po, ano yung nakikita diyan? Ano ba ang gusto talaga ng Diyos sa atin? Ibahagi po ang mabuting balita. Amen po ba? Yan po yung number 1 na itinagubilan o assignment po na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Huwag po ninyong sasarilinin yan. Amen po ba? Sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom, instruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Totoo po ito. Sino na po yung nakaranas nito? Na binibigyan mo ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Binibigyan mo ng importansya, ng priority sa lahat ng iyong mga gawain ang Diyos. Even yung pagkagising mo pa lamang, dapat ginagawa po natin ito. Yan po yung fear of the Lord. Ano po, yung pagkagising mo lang, inuna mo na ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka makakakuha ng knowledge o ibibigay ng Diyos ang karunungan na yan, ang kaalaman na yan. Kaya nga, napapansin nyo, lagi ninyo naririnig, inuna mo ang Diyos. Ano po, nirespeto mo siya sa buhay mo, buong maghapon, matiwasay po yan. Payapa po yan. Proverbs chapter 4 verse 7, the beginning of wisdom is this: get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Ano po? Sabi diyan, though it costs all you have, kahit na maubos pa yung kayamanan mong yan, ano po, kung ano man yung meron yan, get understanding. Dahil po, ang salita ng Diyos, yung karunungan na nagmumula sa Diyos, ito yung magbibigay sa iyo ng tamang buhay, na matuwid na buhay. Ano po, nasa sa iyo nga ang lahat. Subalit magulo naman ang buhay mo. Wala kang pangunawa, yung mga pangunawa mo sa buhay, napaka-ikli at hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kapag ang understanding po na nagmubuhat po sa ating Panginoon, yan po yung nasa sa iyo. Pagmasdan po ninyo yung buhay ninyo. Ano po? Payapa ka. Ano po? Sapat ang lahat po ng mga pangangailangan mo. Kunin mo yan, sabi po ng salita ng Diyos. Though it costs all you have. Napaka-importante, pero sa tao po, makanano naman ito, Pastor? Understanding niya mo, pangunawa lang. Kung anong meron ako, gagastusin ko ba lahat yan? Para lang makuha ko yan? Ano po? Kaya nga po, live with godly wisdom nga eh. Mamuhay ka na maka-Diyos, na may kaalaman. Pag ganyan po yung ating mga reason, mga kadahilanan, hindi po yan wisdom ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos lagi po nandyan sa puso po natin, tandaan po ninyo, yung kaisipan natin, laging nakatuon po yan. Laging naka-align yan. Sa salita po ng ating Panginoon. Sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Kung kailangan po ninyo ang wisdom, humingi po kayo sa Diyos. Ang sabi po dito, who gives generously and will without finding fault, and it will be given to you. Kapag humingi po tayo sa ating Panginoon, lalo na po yung wisdom na kailangan natin, hindi po maramot ang Diyos. Hindi ba, tayo po na-experience natin, kapag wala kang alam, magtatanong ka dito sa kaibigan mo, kaya doon sa classmate mo, pwede mo na akong turo? Ika naman?
O tiya ka manigaral? Pipagalang ko niya. Iingkay. Pero sa Diyos po, kapag humingi po tayo ng wisdom, ano po ang sabi niya? Who gives generously without finding fault. Hindi niya sasabihin sa iyo, makanyang ka kasi, palagi na kamo. Maralas ka. O tayo mong gawan ng gaya mo, dapat mong gawan. Ang sabi po dyan, napakaliwanag. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Alam po ninyo, kahit sa maliit na bagay, kung hinihingi mo o pinapriority mo ang Diyos, ito po yung sinasabi na godly wisdom. Hindi yung tinitingnan mo yung sarili mo na kaya mo lahat dahil ikaw yung nag-e-effort. Hindi po lahat po yan galing sa Diyos. Pinapahintulutan lang po niya. Tandaan po natin yan. Lagi po nababanggit ni Pastor Manny, kahit yung maliit na ugat lang na maputol po dito sa ulo po natin, pag na-paralyze ka, may magagawa ka? Wala. Ganyan po. Kaya nga, sabi diyan, though it costs all you have, dapat po gawin natin ito. Yan po ay hindi po yan, hindi lang po yan itinuturo o sinasabi, utos po yan. Ang sabi po diyan, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Pag sinabi bang get, ano po yan? Nakikiusap ka? It is a command. Kunin mo nga, pakikuha mo nga. Get wisdom, sabi po diyan. Kaya nga, tayo pong mga mananampalataya, kung tunay po natin, talagang gusto natin na makamtan po yung karunungan na yan, dapat lagi po tayong nakikipagniig sa ating Panginoon. Ask God for wisdom. Spend more time with Him in prayer. Amen po ba? Kasi po, kapag kulang po tayo sa fellowship, sa prayer, ano po yung nararamdaman ninyo? Ako malangi, spiritually. Hindi ba tuyo po tayo? Kung minsan nga, meron na pong sinasabi, ang banal na espiritu sa atin, hindi pa natin marinig. Kasi hindi tayo sanay. Kapag ikaw ay sanay na nakikipag-usap sa ating Panginoon, po ang sabi ng salita ng Diyos? My sheep knows my voice. Alam ng aking mga tupa ang aking tinig. Hindi ho ba? Noon po, si Ninang Estela, ang asawa po ng bishop po natin, alam na alam po namin ang kanyang boses. Dahil lagi namin siyang nakakasama, nakakausap. Kung kami po ay nasa likuran at siya nandyan sa gate, alam na po namin kung sino yung nagsasalita. Kilala na po namin yung boses niya. Bakit? Dahil lagi namin siyang nakakasama, lagi namin siya nakakausap. Ganon din po sa banal na espiritu sa ating Panginoon. Kailangan po natin na mag-spend po tayo ng panahon ng pananalangin dahil ito po yung number 1, yung pagbabasa ng salita at yung pananalangin, yan po ang ayaw na ayaw ni Satanas na magawa po natin bilang mga mananampalataya. Dahil dito po natin talaga natututunan na nakukuha po yung godly wisdom. At ayaw po ni Satanas yan. Kaya po marami, mangilan-ngilan, marami na po, marupok sa kanilang pananampalataya. Katulad po nung 5 foolish na mga virgins. Kulang sila sa pakikipagniig sa ating Panginoon. Pero kapag ikaw ay talagang meron kang intimate na relasyon po sa ating Panginoon, sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, lagi kang handa. At yung godly wisdom na yan, nandyan. Pagmasdan po ninyo doon sa mga tao, sa mga nakakasalamuha po ninyo mga Kristiyano, na talagang malalim po sa salita ng Diyos. Yung malalim yung kanilang, relasyon sa Diyos. Pag nakausap mo yan, meron kang napupulot lagi. At pagmasdan po ninyo kung magsalita yan, laging base sa salita ng Diyos. Dahil ito yung godly wisdom Dito nagmumula. Kaya nga po, dapat piliin din natin yung ating mga makakasama. Tama po ba?
We are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us choose godly companions. Pag sinabi pong companions, yun lagi mong nakakasama. Ano po? Kaya nga po minsan sa bahay, makakarinig ka. Bala mo naman ala kung kaya bekem bale. Bala mo naman ala kung kasabi. Di ba? Naranasan na ho ba ninyo yon? Nasa loob kayo ng isang tahanan, pero parang walang tao, ikaw lang mag-isa. Ano po? Pag sinabi pong companions, yun lagi mong kasama, nakakausap mo, may relasyon ka. Ano po? Nagkukwentuhan kayo. Nakikilala mo siya ngayon. Ano po? Dito ba, ano po yung companions po dito, yung mga tao, lalo na po, dito sa atin, yung mga mananampalataya na lagi mong kasama, nakakasama. Ano po? Kaya nga, kung lagi mo siyang lagi nakakasama, itong mga taong spiritual na ito, ano po yung magiging karakter mo? Ano yung magiging ugali mo? Ano yung magiging asal mo? Masama ba? Hindi. Marami kang mapupulot sa Kanya para ikaw ay lumago sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos. Kapag iyon ang mga kasama mo, yung mga spiritual na kapatid po natin sa loob ng bahay, sambahan na ito. Hindi po namin pinagbabawal, hindi po namin sinasabi na wag na tayo makisalimuha sa labas o yung mga kaibigan natin. Ang pinag-uusapan po kasi dito, kung sino yung kasama mo lagi, kung mainitin ang ulo ng kasama mo, darating yung panahon, magiging mainit na rin yung ulo mo. Kung mapagmura, yung kasama mo, maghapon, magiging ganyan ka na rin unti-unti. Kung yung kasama mo, mapagkwento ng malalaswa, ganyan ka na rin, darating ka na rin dyan sa panahon na yan. At gustong-gusto mo na rin gawin yan. Di ba? Pero kung ang kasama mo, yung maka-Diyos, ano yung magiging asal mo? Natural, maka-Diyos din po. Tama po ba? Kaya nga po, dito sa ating choose godly companions, sabi po dyan. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. Ito po yung sinasabi ko. Subukan po ninyong samahan ng isang tao kahit isang araw lang. Yung hindi po natin pananampalataya. Maghapon mo siyang kasama. Kung ano-ano ang kinukwento niyan, kung ano-ano po yung mga sinasabi niyan. Tapos hindi mo mapapansin, napapasunod ka na pala. Sumusunod ka na. At ano po yan? Yung karakter mo nako-corrupt ngayon, yung pag-uugali mo. Naghiwalay kayo, umuwi ka. Kung ano yung napakinggan mo maghapon sa kanya, hindi mo napapansin, ginawa mo pala, ginagawa mo. Nagagawa mo na. Sa iyong tahanan. Ito po yung sinasabi, bad company corrupts good character. Sa James chapter 4, verse 4, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. Sabi po ni James, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Sa madaling salita po, kung tayo ay namumuhay pa po, nabubuhay o ginagawa pa natin yung mga makamundong mga bagay, enemy tayo ng Diyos. Maski po yung koonti lang na pagsisinungaling, ano ba ang sabi diyan? Meron ba sinabing kahit koonti? Kung ginagawa mo yung makamundo, hindi ba makamundo yung pagsisinungaling? Pangungupit. Yung hatred, yung anger, hindi ba makamundo yan? Yung katamaran,
Sa pagbabasa ng Word of God. Pananalangin, hindi ka nananalangin, hindi ba makamundo yan? Gawain ng mga makamundo po. Ano po? Yung hindi marunong magpatawad, yung hindi marunong, ano po yan? Humingi ng tawad, magpakumbaba, makamundo po yan. Ano po? Kalaban mo ang Diyos. Kaya nga po, ano ang sabi dito? Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15, don't team up with those who are unbelievers. Ano po? Huwag kang makiisa. Alam po ninyo, marami pong panahon, ano po, noong ako po ay hindi pa ganyang kalalim sa aking pananampalataya, sabi ko sa sarili ko, Kristiyano ko. Yun po yung salitang, ano po, Kristiyano ko. Pag lumabas po kami ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko. Ano po, pero Kristiyano ko, pero ako born again. Kaya nga, ano ang sabi diyan? Don't team up with those who are makisama sa kanila. Hindi po. Ano po? Pero kung sila ang makakasama mo, araw-araw, sabi po, how can righteousness be a partner to wickedness? Paano daw po yung katuwiran ay maging partner ng kasamaan? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with unbeliever? Hindi po pwedeng magsama yan. Ano po? Sigurado, mapapasama ka. Pag ganyan po. Kaya po later on, ano po, napagtanto ko po na hindi na tama yung ginagawa ko. Kaya nga po, ano ang sabi dito sa 2 Corinthians, don't team up. Dito naman po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, I meant that you are not to associate. Doon sa una, sa 2 Corinthians 6:14, don't team up. Sabi po dyan. Dito naman po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, you are not to associate. Ano po? Parang iisa lang po yan. Team up o associate. Ano po? With anyone who claims to be a believer, yet indulges in sexual sin. Ano po yung indulges? Sabi niya, believer nga siya, sinasabi niya believer siya, pero ano siya? Nagpapakasawa siya sa mga sexual na kasalanan. Naunawaan po natin. Believer yan, ha? Ano pa? Or is greedy. Masibaya, matakoy. Hindi po. Ano pa? Or worship idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheats people. Don't even eat with such people. Don't associate sa mga tao pong ganito. Lalo na po kung nandito tayo sa loob po ng bahay-sambahan, alam po natin. Ano po? Kung talagang may godly wisdom ka, alam mo yan. Dahil bibigyan ka, yung discernment mo, sigurado, ano po, malakas yan. Dahil, nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Ano po ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15? Ano po? In the name of the Lord Jesus Christ. Sabi po ni Paul, ano po, sa mga Thessalonica, you, sabi niya, brothers and sisters, kanino niya po pinapatukoy ito? Sino yung mga kausap niya dito? Mga unbeliever ba? Ano po? Mga Kristiyano po yan, na hindi pa born again. Ang sabi po niya, in the name of the Lord Jesus Christ, ginamit na po ni Paul yung pangalan ng ating Panginoong Jesus dito. We command you, inuutusan namin kayo. Ang sabi po, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle, yung walang ginagawa, and disrupted, yung pong nakakagambala sa iyo. May ginagawa ka, pagkatapos ang ginagawa naman niya, kinukwentuhan ka, imbis na tulungan ka, o kaya makarinig ka ng encouragement sa kanya, puro negative ang mga sinasabi sa iyo. Yan daw po yung mga iwasan natin. Yung idle, yung walang ginagawa, disruptive, and does not live according to the teaching you receive
from us, sabi po ni Paul. Kung hindi siya namumuhay ayon doon sa itinuturo namin, dapat po ayon sa salita ng Diyos. Ano po? Laging ito yung may final authority po. Ang sabi ni Paul, ano po ang sabi? Ang sabi niya, for you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. Ang ibig sabihin, matatamad la rin Kristiyano kini, alalang gagawan. Ingkay na po. Kaya nga po sila po, anong ginawa nila? Anong sabi niya sa kanyang mga kasamahan? Tama niya sa karela. Inggawan tamo mag-obra tamo. Nung mga tamo man, bayaran tamo yan. Maging maganda tayong modelo sa kanila. Yan po yung sinasabi ni Paul dito. No? For even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Dito pong tamad. Kailan dapat pakanan. Nepo. Dito ang puros ng manyad. Nepo. Ingay. Ako dapat pakanan. Mag-obra kayo. Kaya dininaan ko pong kasikanan ng Ginoo. Kaya binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Alam po ninyo yung mga taong walang ginagawa dito, yung godly wisdom wala sa kanila. Bakit? Hindi kasi nila ninanasa yan. Ano po? Ang ninanasa lang nila yung makinabang sila. Yung humingi lang sila, yung wala silang ginagawa. Ano po? Kaya nga, ano ang sabi dyan? In the name of the Lord Jesus Christ, we command you. Inuutusan po namin kayo. To keep away from every believer who is idle. Every believer po, hindi po sinabing non-believer. Nasa loob po yan ng church. Mga mananampalataya po yan. Alam po natin yan. Kung ano po yun. Ano ang sabi sa verse 11? We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busybodies. Mapakialam-lapakim biyada ring aliwa. Yan ang ginagawa po ng iba. Believer po yan po. Kristiyano nila pero born again. Ano pa ang sabi dyan? Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Mag-obra kayo. Ikayong mapanyan. Dakal pong makanyan. Ingkay na. Dapat po kasi, para hindi tayo ganyan, hindi tayo, kayo, yung iba, para hindi kayo ganyan, pag-aralan niyo yung salita na ng Ginoo. Pangabiyayan niya. Mga pampanganay kayo po, magtagalog na kami, mag-English. English pa yan. Nano pa bumuriyo? Ilocano, Bisaya. Para intindihan niyo mo. Ingay na. Napakasimple po ng salita ng Diyos kung uunawain po natin talaga. Kung bibigyan po natin ng pansin. Kasi po, madalas sa atin, pinakikinggan lang natin. Pagkatapos ng pinakinggan natin, pasok dito, labas doon. Dapat pasok dito, tagos dito. Tapos, uunawain po natin yan, pag-aaralan po natin. Ano pa po ang sabi diyan, doon sa verse 13? And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Sa verse 14, take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Take note, sabi po yan, take special note. Tandaan ninyo kung sino yung mga yan. Sabi niya, yung mga hindi sumusunod sa mga instruction. Ano po? Do not associate with them. Tandaan nyo lang, nung nino rin. Ingkay. Huwag kayong makisalamuha sa kanila, huwag kayong makisama. Pero ano po ang sabi? In order that they may feel ashamed. Para mapahiya sila. Para maabalo daw. Hindi pala tama yung ginagawa nila. O, bakit kaya sa loob ng church walang gusto makisama sa akin? Ano po? O, siyempre, mangutang niya. Mangutang niya kay sarili na.
Siguradong malalaman na niya po yung sagot diyan. Ano po ang sabi dito? Ang sabi po diyan, yet do not regard them as an enemy. Pero wag naman ninyong ituring sila ng kaaway. Binigyan na naman po tayo ng solusyon dito. Ano yung solusyon? Warn them as you would a fellow believer. I-correct me. I-rebuke me. Aliwa po itong, matuwa na kayong church yan. 50 years na yung kayong Calvary yan eh. Balo na yung matulid, balo na yung gusto. Hindi po ganon. Ano po? Pagkatapos, wala ngang gusto sumama sa kanya. Di ang gawin po natin, sister, brother, pwede na kang kakasabi, pwede kitang makausap. Kasi nabalitaan ko, ganyan. Parang walang gustong makisama sa iyo. Alam mo ba, brother, sister, kasi ganito yan. Naunawaan ho ba natin? Hindi yung itatakwil po natin siya. Kung meron tayong kapatid, meron kayong alam na kapatid po natin, dito, sa pamilya po ng CTPI, may assignment po kayo. Hindi po siguro aksidente yon na ang banal na espiritu ipinaano sa iyo, anong tawag po nito? Pinadama sa iyo, sinabi sa iyo, puntalan mo yung kapatid na yan. Kapatid may pamurin yan kay kasampalatayanan. Ituwid mo siya, sabihin mo sa kanya. Amen po ba? Ito po yung sinasabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. Kaya nga po sa Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise. Amen. Associate with fools and get in trouble. Tutuya po yun eh. O tiya ka makiabi ka rin durugista, nung iya ka maging durugista, nung iya ka makulong. Makanya po kasimple niyan eh. Ingay na. Ing explanation na po nini. Alam po ninyo, napaka-simple lang po ang salita ng Diyos. Kung talagang hihingi ka ng wisdom sa Diyos, at kung hahayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa iyo, hingin mo yung guidance, yung leading ng Holy Spirit. Napakadali pong intindihin. Kaya po, hindi natin maunawaan kasi lahat ng binabasa natin, totoo. At itong laman na ito, ayaw niya yan. Kokontra yan eh. Hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin. Kaya nga, ito po yung itinuturo sa atin kung paano tayo pumili o magkaroon po ng godly na mga kaibigan, na mga companion po. Sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Ito po yung verse natin sa siyo po natin, yung Calvary, umpukan po natin. Sino po nag-i-enjoy sa umpukan? Sino po yung wala pang siyo? At tinakongan po, yung bisita po natin, invite na po ninyo yan, yung mga bisita po natin. Sa siyo po natin, marami tayong natututunan. At kung paano po nagiging matatag, nagiging malakas, nai-encourage tayo sa bawat isa't isa po, yung member po, yung mga kasama po natin. Yan po yung mga good companion. Yung nakakapulot ka kung paano ka mamuhay o paano nila naranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa buhay nila na kapag naririnig mo iyan, nai-encourage ka. Ganun pala, yung palang hinihingi ko, yung hinahanap ko, yung pala yung naranasan ng kapatid ko. Ngayon, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Kaya nga po, sharpens, iron sharpens iron. Kaya nga po, ako po tatamad na mag-attend, see you. Amen. Amen po ba? Baka hindi po ninyo alam yung naranasan, yung pinaranas ng Diyos sa inyo. Kailangan pala nung isa ninyong kasama doon sa siyo ninyong yon. Amen po ba? Kaya yung mga testimony na yan, dapat hindi natin tinatago eh. Hindi natin, ang unang-una pong nabibigyan ng kaluguran dyan, walang iba kung hindi ang Diyos. Pangalawa po, yung mga kapatid po natin na nangangailangan o kailangan niya pala, yung patutuo na yon. Yung pala yung hinahanap niya. Magkakaroon ngayon ng kasagutan yung kanyang hinahanap po, yung kahilingan niya. Sa Proverbs 22, 24, 25,
Ano po ang sabi? Don't be friend angry people or associate with hot-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. Ano po? Huwag po tayong makisama dyan sa mga maiinitin ng ulo. Ano po? Dapat po makisama tayo doon sa alam po natin, yung ugali nila. Ano po? Kaya po noong minsan po, dahil nga po, alam po ninyo yung siguro na master na po ninyo yung be perfect for my heavenly Father is perfect. Alam na po ninyo yung word of perfect. Ano po? Sino po yung mga nagdadrive? Bayako mo. Ang daming sasakyan dyan, no? Ano po? Tayo pong lahat ng driver, ano yung na-experience natin pagdating sa daan? Hindi ho ba, pag na-overtake tayo, kinat tayong bigla, tumataas yung presyon mo? Di ba? Nakakapagsalita ka ng hindi maganda o kaya hahabulin po. Pero ngayon, dahil may godly wisdom ka na, at alam mo kung sino yung mga kasama mo, nahahawa ka sa kanila, mapagpasensya ka na. Ano po, hindi mo na pinapatulan ngayon yan, kahit in-overtake ka ng alanganin. Lord, ingatan mo po. Perfect ka. Hindi ka 74. Po, hindi ba ganyan? Dapat ganyan yung mga pag ganyan po yung nakakasama natin, may nagre-remind sa atin. Noon po kami ni Pastor Joshua, galing kami sa sa 174th. Nung last Monday po, last 2 Mondays na po. Dito, palabas po doon sa may Santo Inchero, nakapasok na po yung ulo ng FB, kalahati na ng daan. Liliko siya papuntang Pandan. Tapos ito galing ng Pandan, papuntang Angeles. Kami nandito. Hindi niya pa pinagbigyan. Kinanya niya pa. Turuke. Sabi ng Pastor Joshua, Pastor, 74 ka. Wapen, Lord, sorry po. Kainan, Yun po yung sinasabi natin. May nagpapaalala sa iyo. Totoo po yun. Maski matawa ko kaya. Noong 74. Totoo naman. Dapat ikaw naman napagsabihan ng, dapat may mapagpakumbaba kang puso. Meron kang teachable spirit. Pag may godly wisdom ka, at alam mo yung mga kasama mo, yan po yung resulta. Nahahasa ka, nababago ka. Yan po yung epekto. Yan ang sinasabing mga godly companions. Amen po. Warning against Lone Ranger Christian. Wala pong Lone Ranger na Christian. Tandaan po ninyo. Kapag Lone Ranger ka, ano ang mangyayari sa iyo? Kaya nga po may kasabihan tayo, no man is an island. Sino bang magko-correct sa iyo? Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Tingnan po ninyo kung nakapanood po kayo yung mga nagha-hiking na nag-iisa lamang. Kapag na-aksidente po siya, nahulog siya sa bangin, walang tumutulong sa kanya, mamamatay na siya. Maliban lang kung meron po siyang gadget na makahingi ng tulong. Pero karamihan, yung mga nag-iisa, nagdidili-dili, kapag may nangyari sa kanila, walang tutulong sa kanila. Kaya, ang salita ng Diyos totoo, if one person falls, the other can reach out and help. Kung dalawa kayo, nahulog siya, may tutulong sa iyo, sa kanya. Di ba? Sa atin po, bilang mga Kristiyano, ganyan po dapat. Ano pa po? But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, 2 people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. Noong nasa Australia po ako, ipinakita po sa amin yung ginagamit po namin na lubid, tali po yan. Yung mga braided po, yung maraming mga maliliit na sinulid. Pero, anong tawag nito? Braided. Ingkain na. Ang ginawa po nung isa namin, yung instructor po namin, itinali niya, pagkatapos yung isa namin kasama, pinakarga niya doon sa tali. Isang lang po yun pero kayang-kaya niya. Tapos, ang ginawa niya po doon sa
buo, yung marami pong mga braided na sinulid, na tali po yan. Ibinitin po yun. Tapos unti-unti po, kinakat niya ng ganyan. Ano po? Dahil marami yun, hindi po siya bumabagsak. Ano po? Nananatili siyang kinakarga ng tali. Tayo po, mga Kristiyano, kapag nag-iisa ka lang, napakadali kang sunggabin ng kaaway ni Satanas. Lalo na kapag nandun ka sa kahinaan mo. Hindi katulad ng pag may kasama ka, may magpapaalala sa, oh bro, nano na naman yan. Ne? Oh, bala mo ata. Gagawal mo na naman yung kaya ngayon. Wari, leko mo na yan. Wari, pepalako mo na king gino yan. Di ba? Yan po yung sinasabi po dito. Kung tatlo pa kayo, kung marami pa kayo doon sa siyo ninyo. Sa siyo nga po namin, diretsahan eh. Ingkay na. Pero nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. At inuman teachable spirit. At inuman humility. Yan po yung nagagawa niyan. Ano po? Don't be a lone ranger believer. There is a great blessing when we come together in unity. Amen po ba? Talagang meron pong blessing talaga yan. Lalo na sa spiritual. Kapag busog ang spiritual mo, busog rin ang iyong physical. Sasama po yan. Amen. Psalms 133, behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard, on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing life forevermore. Kapag nagkakaisa po tayo, uutusan po, ikokomanda ng Diyos yung blessing. Ibugnos yung ang karin kay Calvary Temple. Uling misasan metong lareng, mananampalataya kay Calvary Temple. Nararanasan po natin yan. Ano po? Tayong lahat, hindi lang po yung mga business people, hindi lang po yung mga nagtatrabaho, tayong lahat. Kapag may unity po tayo, sa ano lang po natin, sa mga siyo po natin, ano ang nararanasan niyo? Hindi ba may unity doon? At nakikita po natin, nadadama po natin kung paano yung pagmamalasakitan ng bawat isa't isa. Kung wala yung isa, hinahanap na po natin, ipinagpipray po natin sila. Ano po? At kung may pangangailangan, nagsishare po tayo. Hindi ba? Kaya nga po sa unity, merong pong blessing. Pag nakikita ng Diyos yan, deng anghel na utusan na nila, dalayo no pin King Calvary Temple, then blessing na. Lalo na reto, magsiyo nga reto. Ingay na. Hindi ba nararanasan po natin yan? Ano po, nadadama po natin yan kung ano po yung blessing ng may pagkakaisa. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, and let us not neglect our meeting together. Kaya nga po, lagi namin kayong hinihikayat. Yung prayer meeting po natin, yung CU, yung Bible study po natin, kung ano man po yung ginagawa ng mentoring na yan. Ano po, importante po yan. At ang sabi dyan, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Lalo na ngayon, na napakalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dito po, tayong lahat nakikinig kayo. Sa CU po natin, sa small group po natin, ano po ang napapaalalahanan po tayo? Ano po, kung ano yung dapat nating gawin. Bro, malapit na yung datanging Ginoo. Dapat mamuhay tayo ayon sa kanyang mga inuutos. Ano po? Sa CU po ninyo, ginagawa ninyo yan. Pinapaalalahanan. Ako po, lagi kong pinapaalalahanan yung mga kasama ko. Tandaan ninyo, lahat ng mga sinabi ninyo dito sa kwartong ito, yung mga audience natin, nandiyan sa labas. Nino rin audience rin. Den demonyos, mananayala. Pakiramdaman da katamo. Lawenta hanapin. Nung tutupin ni sasabihan da rene, ingkay na. Kung wala kang kaibigan, lone ranger ka. Ano po, paglabas mo sa kwarto mo, o kaya sa bahay mo, dikmana ka nga gan Satanas. Ingkay na. Pero kapag tayo po lahat ay nandiyan, tandaan nyo, maninayal lang. Ingkay na. Ano ang gagawin? Siyempre, maghanda ka. Kawan mong prepared. Hindi po, ingkay kang sarili. Magiging matatag ka.
Always attend church services, prayer meetings, and Calvary umpukan po. Amen po ba? Sana po, yung prayer meeting namin, pinagpipray po natin kung paano yung Sabat at kung paano tayo ngayon, mapuno po yung prayer meeting po natin. Ano po, hindi lang po yung prayer meeting, kung yung Sabat po napupuno, umaabot tayo ngayon sa mahigit sa 300 po, napupuno pati yung ilalim, pati yung first, second, third, and fourth, punuin po natin. Amen po ba? Punuin natin. Marami pa po sa mga pamilya po natin na hindi natin kasama. Hindi natin katabi dyan, no? Sa upuan na yan. Bakit hindi po natin gawin yung assignment na ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin? Ano po, i-share po natin yung gospel. Panghuli po, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us spend time with the Holy Spirit. Masakit man pong pakinggan. Karamihan po, hindi po natin nagagawa ito. Yung nag-i-spend po tayo ng time sa Holy Spirit. Pastor, wari niyang tinggap kay Kristo, yung Holy Spirit at sunay ka na ako. Opo, at suyapin kaya ka. Nepo. Pero bala mo, alayo. Kaya ka, kasi, mo naman pakisabyan mo naman didinan importansya. At suyapin ken. Kaya pining Holy Spirit. Nung tao yan mo, makakanyay niya. Uwing ka na ako nga na. Ninahanuya. At suko mo ken. Tayo na ako ata kilala. At bala mo ata. Na ako balo. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ano po? Kaya nga po, ito yung sinasabi po natin, yung 5 wise virgin, ano po, dahil nga full of, kano po sila, godly wisdom. At saka sila po, yung malalim sa pananampalataya, yung talagang mahal nila si Lord, sila magkakasama. Kaya nga, noong sinabi sa kanila, darating na yung bridegroom, ihanda na ninyo yung mga lampara ninyo. Yung mga lampara pa naman po noon, hindi po katulad ng lampara natin ngayon na magagaan. Yung sa kanila, parang bato pa yata yun nakarga-karga nila. Yung mga lampara natin ngayon, talagang na po, modelo na ngayon wala nang gas. Hindi mo na sinisindihan. No? Na siya? Ilaw na siya. LED na bayang matipid. Hinggahin na. Di baterya pa. Chargeable ya pa. Hinggahin na po. Pero sa kanila, dahil nga may godly wisdom, itong 5 virgin na ito, po ang ginawa nila? Nagdala sila kaagad ng extra oil. Para kung pupundat-pundat na yung ilaw na yon, mabubuhusan nila kaagad. Silang magkakaibigan. Magkakasama. Ang ibig sabihin niyan, meron silang patuloy na pakikipagniig sa banal na Espiritu. Nung naghihintay po ba sila doon, natulog lang ba sila? Ako po, sa palagay ko, hindi po. Hindi katulad nung 5 foolish virgin na yon, natulog lang sila. Pero itong 5 ito, baka nagpupuri pa po sila sa ating Panginoon. Pinag-aaralan pa nila, yung salita ng Diyos, yung Torah. Pinag-aaralan pa nila. Kaya nga nung dumating na ang bridegroom, handa sila, prepare sila. Hindi po sila nagulimahanan, hindi sila nataranta, katulad ng 5 foolish na mga birhen na ito. Nanghihingi pa sila. Pero, po ang ginagawa? Bumili kayo sa labas. Masunurin naman sila yung 5. Bumili nga. Pero wala. Naiwan na po sila. Isinara na yung pinto. Kaya nga po, kailangan po natin yung pakikipagniig sa banal na Espiritu Santo. Ano po ang sabi ng John 14:26? But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kung ito po ang gagawin ng banal na Espiritu po sa atin, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kung hindi ka naman, kung hindi mo naman pinag-aaralan, nagme-meditate, nagme-memorize ng salita ng Diyos, ano ang i-remind at ituturo ng banal na Espiritu sa iyo?
Very simple na naman po. Ano po? Napaliwanag. Nag-aral po tayong lahat. Ano po? Kung grade 1 ka, meron kayong quiz. O kaya sabihin na natin college ka na. May quiz kayo. Meron kayong exam. Kung hindi ka naman nga nag-aral, anong maaalala mo? Kung hindi mo pinag-aralan yung itinuro sa iyo, ano ang maaalala mo pagdating sa test? Wala. 65. Bagsak. Hindi po. Kaya napakasimple po eh. Kaya kung gusto mong merong ipaalala sa iyo, ituro sa iyo ang banal na Espiritu, di pag-aralan po natin ito, basahin natin. Amen po ba? Ano pa po ang sabi ng John chapter 16, verse 13? But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Kung hindi mo pinag-aaralan ng salita ng Diyos, paano mo malalaman ang katotohanan? Sino ba yung katotohanan? Si Jesus. I am the way, the truth, and the life. Sabi po ni Jesus. He will not speak on His own. He will speak on what He hears. And He will tell you what is yet to come. Kaya nga, pag pinag-aaralan natin ito, lalo na pag sa Book of Matthew, yung 24-25, yung sa Revelation, o ano naman po yan, sa Daniel, pag pinag-aaralan mo, ito po yung sinasabi, He will tell you what is yet to come. Malalaman po natin, ngayon, nalalaman po ba natin kung paano ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung dapat nating gawin, paano po yung dapat nating ipamuhay? Ano po? Dapat, may godly wisdom ka. Dinidesire mo dapat yan. Tapos, halibilo ka, makisama ka sa mga kapwa mo, Kristiyano. Mga tunay na born again. Ano po? Yung pangatlo, yung mga nag-i-spend sa banal na Espiritu. Yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Diyan ka makisama. Ano po? Ano pa ang sabi sa James chapter 4 verse 8? Come close to God and God will come close to you. Paano magiging close ang banal na Espiritu sa iyo kung hindi ka naman nananalangin at nag-aaral ng salita ng Diyos? At dito po natin madadama kapag nagbabasa ka, nagme-meditate ka, pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, dito mo nadadama kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa iyo. Dapat pala ganito pala yun. Kapag ginawa ko ito, hindi ako nakisalimuha sa mga taong ganito yung ugali, ito pala yung mangyayari sa akin. Natututunan mo ngayon. Kaya nga po yung binasa natin kanina, huwag kayong makisama kanino doon sa mga walang ginagawa, doon sa mga tamad. Ano po? Kaya ba't mapakilam-lapak yung biyada rin aliwan tahaw o chismosa la pa? Ingay na. Kaya wag. Kung meron ganyan sa loob ng church natin ngayon, kung kilala ninyo, meron kang assignment. Kapatid, uulitin ko. Puntalan me, rebuke me, itulid me, gamitan me, ang salita na ng Diyos. Amen po ba? Ako marine. Kaburin mo naman tayo kay impyerno ita nung magpatuloy ya. Nung talaga pong mahal natin siya, di ituwid natin. Huwag natin hayaan na pumunta siya sa impyerno o yung unti-unti siyang hinihila ng kaaway pabalik doon sa dati niyang buhay. Dapat tayo ang humila nga eh. Amen po ba? The level of intimacy, sabi po dyan, tapusin ko, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Para hindi po ma-divide dyan, pumili po kayo. Sino ang gusto nyo mas intimate? Si Satan o ang Holy Spirit? Ang Diyos. Nasa sa inyo po yan. It is your choice. Binigyan po kayo ng free will ng Diyos. Ang Diyos, ang gusto niya, hindi yung napipilitan ka, kung hindi yung kusa, yung maano po sa puso mo, maluwag kapag sumunod ka. Meron kasi pagsunod na masama ang loob. Pero ang gusto ng Diyos, yung 100%, nagagalak ka, tuwan-tuwa ka, Lord, tukyanda ka po, Lord. Lord,
dinidesire ko po na palagi kitang makasama. Ano po? Alam po ninyo, kapag palagi mong kasama ang banal na Espiritu, lagi kang perfect. Eka 74. Lagi kang perfect. Totoo po yan. Ano po? Nung marinig po namin ni Pastor Manny kung yung very simple na pagkapaliwanag ng perfect na yan. Alam po ninyo, naiwasan mo yung kasi po ako lagi ako nagmamaneho. Ano po? Naiwasan ko na po ngayon yung umiinit ang ulo ko, pinagpipray ko po. Ano po? Pagdating sa bahay, kung ano man po yung naiiwasan ko na rin po yung umiinit agad ang ulo ko. Ano po? Sabi ko sa sarili ko, Pastor is perfect. Ha? Pag nagawa ko po yung Lord, thank you. Perfect ko po, Ginoo. Ako 74, Ginoo. Ano po? Mas marami yung perfect ngayon kaysa sa 74. Praise God. Ano po? Bakit mo ikahihiya? Tayo naman lahat, meron po dapat baguhin pa ang Diyos. Kaya nga, ito yung godly wisdom ipinagkaloob sa atin. Tapos yung mga makakasama po, hindi sila nahihiya na i-correct ka. Ano po? Yan ang hinahanap na, dapat yun ang hanapin natin. Lalo pang mas maigi kung ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Yan, kahit nasaan ka pa pumunta yan. Nandiyan po yan. Ano po? Amen po ba? Kaya nga po yung the level of intimacy with the Holy Spirit is determined by the amount of time spent with Him. Yung bang kahit na pagod ka, Lord, 30 minutes. Tapos hindi mo alam, naging 1 hour pala. Matutulog ka na, ng oras niyan. Pero nung nakatulog ka, gumising ka pa ng 4:00 ng madaling araw, malakas na malakas pa yung katawan mo. Naranasan ko na po yan nung nasa Australia ako. Pag OFW ka, ikaw lahat ang gumagawa. Paglalaba mo yung sarili mo, pakakainin mo yung sarili mo, paliliguan mo yung sarili, gigisingin mo yung sarili mo, lahat. Ano po? Ako po, ang ginagawa ko nun, magbabasa ako ng 5 chapter. Ano po? Naranasan ko po yun, binabasa ko po lang yung unang verse po, umiiyak na ako kasi dadadama ko yung presensya ng banal na Espiritu. At titignan ko yung oras, Lord, gigising po ako ng 4:30, magluluto pa po ako, maghahanda pa po ako. 5:30 darating po yung sundo namin. Kako po, Lord, 10:00 na po. Sabi ko, gagawin ko pa rin po kung ano yung pinagagawa ng banal na Espiritu. Ano po? Magbabasa ako, mananalangin po ako. Gigising po ako ng 4:30, parang hindi man ako napuyat. Parang natulog din po ako ng 8 oras. Ano po? Yan po yung blessing. Kaya nga, iko-command ng Diyos Yung blessing na yan. Hindi ba blessing yun na pinapahinga ka niya na 4 na oras lang ang tulog mo, pero parang 8 oras. Naging 8 oras, ginawa ng Diyos yun. Naranasan ko po yan. Ang trabaho po namin doon, hindi po basta-basta. Nasa tower po kami, nag-assemble kami ng tower. Kung nakikita po ninyo yung sa Marangle, yung sa fields. Yung mga matataas na tore po, yung 3 ang pakpak. Yun po yung ina-assemble, inaakyatan po namin. Mabigat po yung trabaho na yung lineman. Pero hindi ko po nakita yung pagbababaya ng Diyos. Kung ginagawa po natin, kung gusto natin laging kasama ang banal na Espiritu. Siya po talaga ang kalakasan po natin. Amen. Ano pa po dyan? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, 18, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen po ba? So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Magdwell po tayo sa banal na Espiritu. Ano po? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Na-realize na ho ba ninyo to? Napagtanto na ho ba ninyo sa sarili ninyo na ang katawan po nating ito ay tahanan pala, templo pala ng banal na Espiritu? Kung templo ng banal na Espiritu yan, ano po ang sabi? Who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. For God bought you with a high price. Ano ba yung pinag-redeem po, pinagtubos,
ng Diyos sa atin. Hindi ba ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo? Napakahalaga po nun. Kung atin po na ating pag-iisipan yan, sa ating sarili, hindi po basta-basta ang pinagtubos ng Diyos Ama sa atin, kung hindi ang kanyang sarili niyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, kapag inaalala mo yan, yung ginawa ng Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa't isa, o sa iyo mismo, hindi pwedeng hindi ka iiyak at pasasalamatan mo ang Diyos. Na kahit binastos mo ang Diyos, minak mo siya, makasalanan ka pa lang, minahal ka na niya, noon pa man. Noon pa man, wala pa mga ninuno natin. Wala pa yung nanay ng nanay natin, ng lola nila, ng lola po nila. Wala pa yan. Namatay na po si Kristo para sa atin. Hindi kayo blessed? Naririto kayo ngayon? Yan yung bunga nun. Dapat pahalagahan po natin. At dapat po, hindi natin ginagawa na complacent po tayo. Hindi tayo pa chill-chill. Hindi lang po tayo Zimbabwe sa buhay Kristiyano po natin. Amen po ba? Dapat mag-spend po tayo talaga ng time sa Holy Spirit. Tandaan po ninyo itong katawan na ito. Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 1 o 2 po yun, sabi doon, ino-offer ko ito as a living sacrifice na maging pleasing at acceptable po, Panginoon. Ako po yun po yung aking panalangin. Lord, sa umaga pong itong katawan ko ito magbuhat sa aking ulo hanggang paa. I offer it to you as a living sacrifice, Lord. Gamitin mo yung aking kaisipan, yung mata ko, yung tenga ko, yung bibig ko, yung kamay ko, yung paa ko, ang buong katawan ko po, Panginoon Diyos. Sa ministeryo po, sa ikakalugod mo, Panginoon. Dapat po panalangin natin yan. Itong katawan na ito, dapat talaga ang purpose nito, i-worship, i-praise po ang ating Panginoong Jesus. Paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Upang, ano po ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Sigurado po kaninang umaga, gusto mo mag-service ng first service, pinlano mo na yan kagabi, pero ang sabi ng katawan mo, maranon, maaga, matulog ka na lang muna, mag-second service ka na lang. Pero hindi mo ginawa. Dahil yun sinasabi ng laman mo matulog ka na lang kasi pagod ka kagabi. Nagtrabaho ka, nag-overtime ka. Matulog ka na lang. Pero sabi ng Espiritu? Tayo ka na. Maghanda ka na. Magsimba ka na. Ginawa mo yan. Hindi nanalo yung laman. Ano ka nun? Perfect ka. Hindi nanalo ang laman. Hindi nanalo si Satanas. Yan po yung hindi natin dapat i-gratify. Yung desire ng flesh, dapat lagi yung desire ng Espiritu po. Paano mangyayari yan? Kapag ang pinapakain po natin, halimbawa, ito yung katawan, ito yung Espiritu. Alin sa dalawa ang palagi mong pinapakain, siya po yung magiging malakas. Siya yung laging mananalo. Kung ang Espiritu po natin, ang lagi natin pinapakain, nagbabasa, nag-aaral ka, nakikipag-fellowship ka, matatalo po yung laman. Hindi siya mananalo. Amen po ba? Yan po yung sinasabi diyan. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict. Lagi pong in conflict yan with each other, so that you are not to do whatever you want. Walking with the Holy Spirit means acknowledging that He is with you every day and everywhere. Tandaan po ninyo, kung lagi po ninyo
nilalagay sa inyong kaisipan, sa puso ninyo. Kaya beke, ing Holy Spirit, at suya ka na ako. Uling ining katawan na ini, itong katawan na ito, templo ng banal na Espiritu, pananatiliin ko na malinis ito. Lagi po nating ilagay, ano ba yung pag-ibig? Ano ba yung definition ng pag-ibig? Sa 1 Corinthians, chapter, 13, verse 4. Pwede po na nating, ilagay muna yon. Kung ito po yung ating, yung banal na Espiritu, yan po yung nasa sa ating katawan po. Ito po yung lagi nating mararanasan. Ano ba yung pag-ibig? Ano ba yung binigay na pag-ibig ng Diyos? Yung kahulugan ng pag-ibig. Ayan po, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Isusunod po, na it does not dishonor others. Sabi po dyan, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, there will not cease. Kung ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin, yan po lagi. Yan ang mananatili po sa atin. Ano pa? Yung sa Philippians chapter 3 verse 4 po yun, kung di ako nagkakamali, 4:8, pwede pong natin yan. Ang sabi po dyan, yung Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, yan? Finally yan, brothers and sisters, whatever is true, kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, hindi pwedeng yan, hindi mo maiisip yan o paaalala ng banal na Espiritu. Whatever is true, sabi po dyan, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Hindi pwedeng hindi po paaalala ng banal na Espiritu yan. Kapag nasa sa iyo po lagi ang banal na Espiritu. Paaalala niya po lahat yung mga salita niya upang ikaw ay hindi mapahamak. Yan po, ganyan po tayo inahahanda. Ganyan po tayo pinapaalalahanan ngayon ng salita ng Diyos kung paano tayo maghanda sa kanyang pagdating. Amen po ba? Kaya nga po, walking with the Holy Spirit means acknowledging that He is with you every day and everywhere. Amen po ba? Okay. Tayo po ay mag-review na. Be prepared at all times. Paano po tayo maging prepared at all times? Live with godly wisdom. Choose godly companions. Spend time with the Holy Spirit. Last 2 verses po, Matthew chapter 24, verse 44. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kaya nga po, dapat lagi tayong ready. Hindi po natin alam kung anong oras, kailan darating ang ating Panginoon. Kaya dapat lagi po tayong handa. Tandaan po ninyo, paniwalaan at hindi ninyo paniwalaan, darating ang ating Panginoong Hesus. Tayong lahat, haharap po tayo sa Kanya. Magsusulit po tayo. Tayong lahat. Kaya dapat lagi po tayong handa. So you also must be ready. Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray. Maging mapagmasid kayo at madalanginin, sabi, so that you will not fall into temptation. Totoo po ito. Ako po, ginagawa ko kapag sakay ko po sa aking BMW, tapos tricycle. Po. Pag bago ko po paandarin yan, o kaya pag aandar na po yan, bago ko palalakarin, patatakbuhin po, Lord, hinihingi ko po yung pag-iingat ninyo, yung protection po ninyo. Yung aking kaisipan, kayo po ang mag-control. Makikita po, ako po nadadama ko, nalalayo po ako doon sa init ng ulo, yung bang hindi makakakristiyanong ugali, naiiwasan mo na aalis na tatanggal ngayon yan. Kaya tama ito watch and pray so that you will not fall into temptation. Hindi ka talaga mahuhulog. Hindi ka magkakasala. The spirit is willing. Totoo po ito.
but the flesh is weak. Kung yung Espiritu po ay willing, yung flesh ay weak, ano ang dapat natin gawin? Lagi tayong dapat makipagniig sa banal na Espiritu. Lagi natin basahin ang kanyang salita. Amen po ba? Stay awake, be prepared at all times. Lagi po tayong dapat nakagising. Lagi tayong handa. Kaya anuman pong oras dumating ang ating Panginoon, handa po tayo, hindi tayo maiiwan. Amen po ba? Spend more time with the Holy Spirit and always pray. Spend more time sa banal na Espiritu kung paano po tayo ay maging handa. Tandaan po ninyo, kapag ito po ang mga tinalakay natin, ginawa natin, marami pa pong pamamaraan kung paano po maghanda. Pero ito lang po yung ipinaalam po sa atin o gusto pong ipaalam sa atin ng banal na Espiritu kung paano po tayo laging maging handa. Mamuhay po tayo na may godly wisdom. Piliin po natin yung ating makakasama. At lagi po tayong mag-spend time sa banal na Espiritu. Amen po. Tayo pong lahat alam po natin kung ano yung kahinaan natin. Ano yung kakulangan po natin sa spiritual po nating sitwasyon. Alam po natin yan. At binigay na po ng banal na Espiritu ang remedyo, ang answer po, ang solusyon. Spend time with Him. At makikita po natin, lalo madadama po natin yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Mahal po tayong lahat ng ating